na mga tisoy sa Daet, Camarines Norte na kinagigiliwan ngayon online. Ang magkapatid kasi na parehong guwaping at kutis yayamanin, batak sa trabaho sa bukid. Kalimitang ang mga magsasakang babad sa bukid, sunog ang balat. Kaya agaw pansin sa sagingang ito sa Daet, Camarines Norte. Do you speak Tagalog? Ang dalawang magsasaka na hindi lang magkamukha, tisoy na tisoy pa. Sila ang kambal na sina Edwin at Edward. Nagulat po ako kasi tsura nila mukhang foreigner po talaga. Marunong talaga sila sa mga gawaing bundok. Pero kung akala ng iba na for the content lang ang pagtatrabaho nila sa bukid, nagkakamali sila. Dito sanay na po kami sa trabaho na ito. Dito sila mga kalingap, no, sa bukid na ito. Pero paanong sa gitna ng sagingan, may mga subsob sa pagtatrabahong kambal tisoy? Identical twins sina Edwin at Edward. Copy-paste ang mukha mula kilay, mata at smile. Si Edward po, siya ay mas matangkad. Pagdating naman po kay Edwin, mas maliit, mas malaman. Gayunman, magkaiba raw sila ng ugali. Kung ako OA siya nan salam. Ako yung madaling magalit, lalo na pag yung gamit ko pinapakialaman. Magkatuwang ang kambal sa gawain sa bukid. Tanggal kami ng damo rito sa linya. Para yung nutrients hindi sa sa mapunta sa damo. Mahirap talaga lalo na pag pag mainit yung panahon. Ito raw kasi ang sukli nila sa kapitbahay nilang si Henry na nagmagandang loob na pag-aralin sila dito sa Bicol. Determinado silang mag-aral, handa silang magsakripisyo. Hindi kami pinagtrabaho pero kusang loob na kami na yung nagtatrabaho. Sanay na rin yung katawan namin sa trabahong bukid. Dito sa Froilan D. Lopez High School, nag-aaral ang kambal. Bagamat 20 anyos na, parehong nasa grade 12 pa lang ang dalawa. Nahinto kasi sila ng pag-aaral. Napakabait po talaga nila at napakamatulungin. Sa classroom, kapag nagpalinis ako, sila yung naglilinis. Dahil sa kanilang looks, as expected, parehong campus crush. Ang pogi! Crush ko po yung isa. Pagka-insecure ko. Siyempre, Lamangan na nalamangan na naman ako. May mga babae nagbigay sa akin ng biskwit. Natutuwa ako kasi libre na merienda po. Kung madalas, pawis at sunog sa bukid, ang dalawa nagtatransform naman daw sa tuwing sumasali sila sa male pageant kung saan madalas pa silang maglaban. Ako nanalo ako. Tapos si Edward pang ilan ka nga? Pang-apat siya. Bagamat kutis yayamanin, ika nga, sa totoo lang daw, hirap sila sa buhay. Nag-start kami, 11 years old kami. Hanap buhay namin yung saging, rubber, niyog. Nabenta para pambili ng bigas. Pag galing kami sa school, ritso kami sa uma namin. Ang baon namin yung gabi or kamuti. Minsan, 3-4 sa isang week. Kain kami ng bigas. Nung time talaga nakapos kami. Yung time na kumain kami ng kamuti karlang sa loob ng isang buwan. Dahil dito, kung ano-anong racket daw ang kanilang pinasok. Waiter, sa ukay-ukayan at saka sa mining, binubuli ako nila. Sabi nila, pogi ka lang, wala ka naman pera. Anhin mo ang kapugian mo tapos mahirap ka pa sa daga. Ba't kayo napadpa dito sa Philippines? Di kayo bagay dito. Australianong mahirap, ganun. Australianong taga-bundok. Nakit. Kasi nung bata pa kami, binubuli kami hanggang sa pagtrabaho namin, ganun pa din, walang nagbago. Kung kasakasama lang daw sana ng kambal ang tunay nilang ama, malamang nag-iba ang naging ikot ng kanilang mundo. Kung nandito si Papa, hindi sana ganito yung buhay namin. Nasaan ba ang tatay ng kambal? Ang kasagutan nasa kanilang ina na nasa Laak, Davao de Oro. Si Maribel.
Bago pa man daw nagkaroon ng bagong pamilya, una na raw umibig si Maribel sa ama ng kambal. You look nice. Si Max, isang Australiano. Naging suki raw ito ni Maribel sa pinasukan niyang internet shop sa Pampanga taong 2003. Gusto siya nakikistil sa ako, iya kong gipangutanak sa akong pangalan. Ingon ko saya nga, si Belinda. Wa man ko nagtugan sa akong tinuod nga pangalan. Maputi, gwapo siya na tao. Medyo matangkad siya. Parang blondie yung buhok niya. Ingon siya nga, gusto ba daw kumukuyog sa iya? Ingon ko nga, okay lang, mukuyog ko sa imo ha. Ang pagsasamang yun ni na Max at Maribel, nagbunga ng kambal. Paggawa sa mga bata, puti jud kay sila kanang nataas kay ilong puti. Bulaw ang ilahang buhok. Ako na siyang giingnan nga, nasay kambal nga anak nga sa ako Pero, No, that's not mine. No. Sorry. No. Dili gyud siya matuo. Mao tong nahiubos ko sa iya. sa sama ng loob, si Maribel, Belinda, I want to talk to you. nagpa siyang umuwi ng Mindanao. Nakita niya ako, tinawag niya ako. Pero hindi ako tumingin sa kanya kasi nagagalit ako sa kanya. Habang humihilom daw ang sugatan niyang puso, nakilala niya ang sikyo na si Eduardo. Para patunayan ang wagas na pag-ibig ni Eduardo sa kanya, handa raw itong tumayong ama sa kanyang dinadala. Kaya nung iniluwal ang kambal, isinunod na ang pangalan ng mga ito kay Eduardo. Ako na po ang umako. Ang pangarap po nila, ako na po lahat, nag-alaga po sa kanila. Ginawa ko po yung nararapat na tunay na tatay po sa kanila. Minahal ko na po sila na para pong tunay kong anak. Kinalaunan, sina Maribel at Eduardo, nagkaroon pa ng 6 na anak. Napapansin ko na noon na iba ako sa mga kapatid ko. Yung kulay ng balat namin magkaiba. At saka sa mukha, ilong, at saka sa height din. Dahil dito, ang kambal naging tampulan ng tukso. Nasaan daw yung papa nila, gusto nilang makausap. Sabi ko naman sa kanya na mahirap magkausap sa daddy ninyo kasi malayo yung lugar nila. Wala akong tampo sa nanay ko. Pasalamat nga ako sa mama ko. Kasi nang dahil sa kanya, nito kami nung nalaman namin Australian, research ako sa TikTok. Ayun, naglabasan mga kalahi namin. Pero hindi raw madali ang lahat. Si Maribel kasi hindi naalala ang apelyido ng ama ng kanyang kambal. Wala naman ko pila yung hinumduman nga. Pangalan niya Max. Gusto ko na talaga makita si Papa. Para buo na yung namin, pagkatao. At ako ng hinihiling sa Diyos na balang araw mag-meet kami, na magkasama kami para kompleto na kami. Sa pag-asang magkaroon ng lead sa pagkatao ng Australianong ama nina Edwin at Edward, nagpunta ang aming team sa Pampanga para magtanong-tanong. May computer shop po ba dito? Malapit sa Mr. JJ daw. JJ, Maribel Gilas or Belinda. May nakarelasyon po siyang foreigner, nagkaanak siya na kambal. Baka may nakita kayong lalaki na kamukha nitong mga kambal. Lalapos sa pakin. Dumadaan po dito? Ang sabi ni mama sa amin, may sinulat siya sa papel. Nakalagay yung pangalan ni Papa, full name ni Papa at saka address. Nasaan na ang sinasabing papel? Ano pa kaya ang mga impormasyong isisiwalat ng kanilang ina? Gusto ko naman talagang magkita sila sa tatay niya. Do you speak Tagalog? Nakaintindi ka Tagalog? Papa. Ay! Tagalog naman pala. Tisoy na kambal sa Daet, Camarines Norte. Agaw pansin dahil sa kabila ng imported nilang looks, banat sa trabaho sa bukid. Binubuli ako nila. Australianong mahirap, Australianong taga-bundok. Ba't kayo napadpa dito sa Philippines? Di kayo bagay dito. Sabi nila, pogi ka lang, wala ka ng pera. Anhin mo ang kapugian mo tapos mahirap ka pa sa daga. Minsan natatanong ko rin sarili ko. Kung nandito si Papa, hindi sana ganito yung buhay. Ang sabi ni mama sa amin, nung bata pa ako, may sinulat siya sa papel. Full name ni Papa at saka nakalagay yung address ni Papa rin, nawala. Pero sabi ni Mama, si Papa nasa Sydney, Australia. Wala na may contact hantod karon. Kaya nawala ang iyang kompleto nga address. Edwin, Edward, sana maintindihan ninyo. Hindi naman ako perfect sa mundong ito. Sana patawarin ninyo ako sa nangyari sa inyong buhay. Gusto ko naman talagang magkita sila sa tatay niya. Hindi ko naman talaga sinadya yung nangyari sa kanila eh. Bigo man sa ngayon, sina Edwin at Edward, umaasa silang hindi ito ang katapusan para mahanap at makilala nila ang tunay nila ama. Sorry pa ako, hindi ako marunong mag-English. Namimiss ko na po kita tatay. Kahit iniwan mo kami ni Mama, wala po akong galit sa'yo kahit
kahit konti. Sa mga nakikilala sa tatay ko, sana matulungan niyo kami na mahanap ang tatay namin. Kung sino man yung kaibigan ni mama dati, baka nakakilala niyo si papa dati, sana matulungan niyo po kami na makita namin yung papa namin. Nandito na si Pastor Adong. Sakto nga 11 na ng gabi. Pastor, medyo matabang ito aking tita, no? Kasi may gintis ko na ako eh. Hindi na makalat. Kalingap, ito lang yung kaya ni Kalingap Pedro. Serve kay Pastor. Ang tag ito. Ano lang to? Bangos na, no? Sarap yun sa akin. Hindi pa. Vlog lang yun. Apat. At saka may mga kilala ko dyan mga ano din. Kasi doon sa Taraitan, yung ano doon, mga tour guide doon. Kailan ang Dahil pala nag-birthday sa atin, no? Nag-birthday mo pala si ano, si Rich Falcon. Falcon? Nakalimutan ko nga. Bumalik pala siya doon. Si Rich Falcon. Bumalik. Akala ko nandito siya. Sa buso-buso niya. Ano? Dumi na ano, may pamukha, usok. Hindi pa mataas ang dugo ng pastor. Ha? Baba Niya ako ng dugo. Ha? Baba niya ang dugo. Siya, delikado yung mga long drive na dyan. Pag mataas ang dugo mo, single pa. Ano Hindi bali yung, ano, yung tricycle. Medyo ligtas ang kotse sa single, kaya ako takot din. Ikaw? Ay, yun? Yung nakaraan na tatlong linggo namin, yung nakakalang ngayon, ano ngayon. Lagyan ko na may ikaw na. Sige ba, nauna mo na yung ito, o ito tubig. Maliit lang, hindi lang. Ay, kanati mo na. Iniikot ako. Hindi ko kami lumulot yung mata ko. Sinasala ko lang, tapos ginaganto ko yun ako. Nawawala naman pagkalipas ng mga 5 seconds siguro. Pero 3 beses. Okay. Tapos nagpatingin ako sa ano. Hindi nga, mataas yung dugo. Ang tingin sa mo. Ang tawag nito. Hindi na kayo ng... Pastor, ka naman. Kain tayo mga kalingap. Pastor, ka na sumaksak ng tamis na ano. Yung... Nasa lagay ng design. Kain matabang kain. Kain po tayo. Mga isang taon mo lang ngayon, may mga lakatan na si ano. Nasaging pala ano, magandang business dahil pag nabuhay na isang beses, di ba? Tuloy-tuloy na. Hindi na kailangan ng patabayan, di ba? Nangailangan. Mas maganda. Mas maganda kami ron. Pero okay din naman siyang ano, mamunga talaga ng malalim mataba. At saka, ano ito, mahilig pala ito ng bulaklak. Ito ang Kalingap Edward T. Sa lahat ng mga dumadalaw sa Kambal, please support. Isipag. Yeah? May views o wala, may sahod o wala. Tuloy-tuloy. Tama yan. Totoo. Yan ang mga dapat suportahan. Hindi yung pag lumaki ang channel, nawawala ang sarili. Yan, lalakad na si Pastor Dong. Ingat ha, Pastor. Ingat sa biyahe. Salamat. Bagay, hindi naman sigad sa lahat ng oras sa mga kanyang lingkod. Hindi kayo pababayaan yan. Thank you. Nakakatingin ng ano, ng ligtas. Hindi naman pakpak yan. Hindi lang Ingat, Pastor ha. Bye-bye. God bless.